ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon, ika-26 ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, atin ito mission na may kasamang konserto sa West Philippine Sea, umarangkada na. Pangulong BBM nasa Malaysia na para dumalo sa 46th ASEAN Summit. Kongreso nagpasaklolo na sa NBI at PSA para matukoy ang Child Jokno at Marian Rivera sa confidential funds ni BP Inday Sara. Dating pwesto naman ni Pope Leo XIV sa Vatican ipinasa kay Cardinal Luis Antonio Tagle. Pangulong BBM nagpahayag ng suporta sa mga atleta sa pagbubukas ng palarong pambansa. No contact apprehension policy muling ipatutupad ngayon ng MMDA sa Metro Manila. ITC magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Mag-Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa pag-asa, apektado ng ITCZ ang Visayas, Palawan at Mindanao na ilang araw na ring inuulan. Asahan din ang malalakas na pag-ulan sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, epekto ng ITCZ. Samantala, localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, epekto naman ng easterly sa mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Paliwanag ng pag-asa ang Metro Manila at mga kalapit na lawigan, makararanas ng fair weather na may mainit at malinsang ang umaga, kasunod naman ng thunderstorms o mga pag-ulan sa dakong hapon o gabi. Para sa mga dadaan, lalong-lalo na sa EDSA galing ng probinsya. Kasado na ngayong araw ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, partikular na sa EDSA at C5 Road. Para masiguro ang transparency, tiniyak ni MMDA Chairman Don Artes, i-review ng MMDA ang lahat ng violation bago sila magpadala ng notice sa nahuling violator. Gid ni Artes, mahalaga ang pagre-review sa ng mga ito dahil artificial intelligence o AI ang manghuhuli sa mga traffic violation. Meron ng karagdagang 1,000 CCTV high-definition camera ang nakamonitor sa mga major thoroughfare para sa muling pagpapatupad ng NCAP. Inimok naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko isumbong ang makokorner ng public utility vehicle o mga PUV drivers na maniningil ng sobrang pamasahe. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Linton, hindi nila palalampasin ang mga abusadong driver na maniningil ng doble pasahe batay sa laki o timbang ng isang pasahero. Nako, mamimili ng mga tabat-ching-ching, sige kayo. Ginitinton, bagamat kasado na ang pag-i-issue ng show cause order at pagpapataw ng sanction, malaking tulong pa rin ang paghahain ng reklamo ng mga commuter na makararanas ng ganitong diskriminasyon. Maaari itong ipadala sa LTFRB official social media pages o sa kanilang email na complaint@ltfrb.gov.ph. Ulitin natin ha, complaints@ltfrb.gov.ph. Paalala din ni Attorney Anton sa publiko, agad ay pagbigay alam sa LTFRB hotline 1342 ang anumang mararanasan na masasaksihang overcharging, diskriminasyon at iba pang offense mula sa mga PUV driver. Magandang umaga Pilipinas. Binugbog ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ng ilang lokal sa Boracay habang nagbabakasyon ang mga ito. Ayon kay Estrada, pauwi na ang kanyang anak na si Julian Ejercito at pamangking si Jeperelli Bitog galing sa isang bar nang atakihin ng tatlong sospek.
Isa sa mga ito ang nagbitaw pa ng katagang masyado kang maangas bago sinuntok sa ulo at pinagtatadyakan ng paulit-ulit si Julian na nabalian ng o naputulan ng kuko sa paa. Nagtamo naman ng sugat sa ilong ang kanyang pinsan na si Geberelli. Iginit ni Estrada walang anumang komprontasyon o alitan na naganap sa pagitan ng mga ito bago ang pang-atake ng mga sospek. Agad namang lumipad si Estrada patungong Boracay para maghain ng kaso hinggil dito. Namatay naman ang isang butanding na na-stranded sa tabing dagat ng Balayan, Batangas. Nakita ang butanding ng mga mangingisda noong panglinggo ng hating gabi sa karagatang sakop ng Barangay Jess. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Balayan Coast Guard Substation, sinubukan pa ng mga residente na balik sa dagat ang butanding ngunit lagi itong bumabalik sa Pampang hanggang bawian na ng buhay alas 5 ng umaga. Sa initial assessment, nakita naman ang butanding na senyales ng extreme exhaustion. Patay naman sa pamamaril ang isang dayuhang negosyante sa Barangay Pantal, Dagupan City. Kinilala ang biktima na si Tony Chua, 40 anyos, isang Chinese at residente ng Calasiao, Pangasinan. Napagalamang pasakay na sana na sasakyan ng biktima mula sa lamay ng kaibigan Chinese din ang bulagain siya ng dalawang armadong sospek lula ng motorsiklo. Agad tumakas sa mga kawatan habang isinugod naman sa ospital ang naturang Chinese businessman ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapatuloy pang investigasyon ng pulisya para sa pag-aaresto ng mga nasa likod ng naturang pamamaslang. Sugatan ng 4 na sundalo matapos na makaengkwentro ang isang grupo ng mga teroristang No People's Army sa Impasugong, Bukidnon. Ayon kay Army Major Michelle Anayron Jr., Commander ng 4th Infantry Division, nasa ospital na ang 4 na kasapi ng 28th Infantry Battalion ng Philippine Army. Kasabay nito tiniyak naman ni Anayron sapat ang ayudang ibinibigay sa mga ginagamot ng mga sundalo. Batay sa report, nangyari ang pananambang sa Barangay Hagpa. Matapos na responde ang mga sundalo sa sumbong ng residente sa presensya ng armading grupo sa lugar. Kinilala naman ng 4 na NPA sa pangalang Ruben Mario Ariel Sandro. Nagtamo din ng tama ng bala dahil sa naturang inkwentro. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing na trabaho, abay dalyan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot na kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At dahil Lunes tayo ngayon, simulan natin ng maaga ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 2,000 piso. Mahiwagang tunog! Ang item na hinahanap natin, actually pareho, ano ha? Hindi, pero yung isa na lang, isa talaga very in demand ito pagkapanahon ng brownout. Ayan, ha? Lalong-lalo na pagka biglang nawala ng kuryente. Napaka-importante po nito. Ayun. Ano kayang bagay na yan? Ang prinsipyo ng physics na ginamit dyan ay ipinapatong o inilalagay. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan, ha? Halimbawa, naliligo ka gamit ang Shield Bath Soap. Biglang nawala ng kuryente. Biglang nag-brown out. Siyempre, mahirap maligo. Importante ang item na yan. Ayan. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong Sharer Badge. 2,000 ang nag-iintay na premyo. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, si Philip Salvador, hindi pa raw makamove on sa pagkatalo sa nakalipas na eleksyon. Yan naman ang ibabalita sa atin ni Morley Elinio. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Uy, nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin makamove on si Philip Salvador matapos na matalo ito sa nakaraang eleksyon. Naku, ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw ay naghahanap pa raw ng boto itong si Philip Salvador. Mga kaibigan niya umano, napakadami umano na talaga namang nangako at talagang alam niyang tinatangkilik siya ng mga tao. Pero bakit ito natalo? Ay, naku. Sa totoo lang, marami ang nagtataas ng kilay. Paano daw hindi matatalo itong si Philip Salvador ay nuknukan ng suplado. At piling nila walang magagawa ito sa Senado. Well, napaka-unfair ito para kay Ipe dahil sa totoo lang, malinis ang puso ni Ipe para sa ginawa niyang pagtakbo sa naturang eleksyon. Yun nga lang, syempre maraming naninira. Kaya yun, ang ending, nga, Los Valdez. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Si Ipe na nga, nangako na nga, gusto mo pang matupad. Nagbabala si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa lumalaking panganib na dulot naman ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang arma sa pagpapakalat ng maling impormasyon, impluwensya ng politika at paghahain ng o pahinain ang demokratikong institusyon. Nananawagan si Speaker Romualdez na agarang pandaigdigang pagkilos at kooperasyong pambatas upang matugunan ang bantang ito. Sa kanyang talumpati sa 26th Parliamentary Intelligence Security Forum sa Madrid, tinikayat ni Romualdez ang mga parlamento sa buong mundo. Harapin ang mga hindi unseen battles na isinasagawa sa pamamagitan ng manipulasyon sa mga datos, cyber attack at AI-generated propaganda. Binigyan din niya ang resolusyong pinangunahan ng Pilipinas sa 45th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly na nananawagan ng pagkakaugnay ng mga bansang dapat bumuo ng estratehiya sa responsableng paggamit ng AI alinsunod sa ASEAN Digital Master Plan. Ang pinagtibay na solusyon ay humihimok din sa mga miyembrong estado na isulong ang innovation sa AI habang pinapangalagaan ang mga mamamayan laban sa pang-abuso at manipulasyon. Sinabi pa ni Romualdez, mahalaga ang papel ng mga mababata sa pagtiyak na ang mga digital na teknolohiya ay mananatiling kasangkapan para sa pag-unlad at hindi magiging sandata ng pagkakawatak-watak. Nananawagan din siya ng mas marami pang transnational na mga balangkas upang i-regulate ang tech platform, paigtingin ang literacy sa impormasyon at palakasin ang kakayahan ng lipunan laban sa deepfakes at synthetic media. Samantala, eto mas magandang development ito, para ho doon sa mga nagtatanim ho ng kamote. Nadiskubre ng grupo ng mga grade 9 student researchers mula sa Quezon City Science High School ang isang compound na matatagpuan sa dahon ng kamote na may potensyal na makagamot ng breast cancer. Sa pag-aaral na isinagawa ng mga estudyanteng sina Gabriel Sinio, Emmanuel Reintica at Bryce Ethan Cruz, natuklasan nila ang active compound sa dahon ng kamote gaya ng Epinadridine A, Ispirostan 3 at 12 Dion. Natukoy nila ang naturang compound sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng dahon ng kamote at pagpulverize dito sakay sinailalim sa laboratory-based in vitro at na computer-simulated o in silico testing. Naipresenta na sa American Association of Cancer Research Annual Meeting 2025 sa Chicago, Illinois ang resulta ng pag-aaral ng mga nasabing estudyante. At umaasa sila na simula na ito ng mas malaliman pang pagsasaliksik at pag-aaral para sa mas mura, ligtas at epektibong cancer treatment. Maganda umaga, Pilipinas! Pagka talaga pinondohan ho natin ang research and development, ang science and technology, talagang uunlad ang isang lipunan. Alam niyo yung erythromycin? Erythromycin, yung commercial na na antibiotic. Ang active ingredient niyan actually ay natuklasan ng isang Pinoy na scientist, Pinoy researcher.
At yan po ay, ang active ingredient niyan ay nanggaling sa lupa ng Iloilo. O, kita nyo. Pero nakikinaban, dayuhang kumpanya. Inihain naman ni Senator Amy Marcos ang resolution number 1355. Ito pang May 22 para imbestigahan ang umano'y talamak na korupsyon at irregularidad sa loob ng Bureau of Immigration, partikular na sa proseso ng pagpapalawig ng tourist visa ng mga banyagang mamamayan. Sa kanyang resolusyon, sinabi ni Senator Amy na dumarami ang mga ulat at reklamo mula sa mga dayuhan at iba pang mga stakeholders hinggil sa talamak na lagayan, pang-aabuso at mabagal na proseso sa loob ng ahensya. Isa na rito ang paniningil umano ng halagang 15,000 hanggang 70,000 pesos. Depende sa haba ng pananatili ng dayuhan sa bansa. Batay na inilintad na price menu ni Attorney Gilbert Treviso, dating Associate Commissioner ng Bureau of Immigration. Iginit ng senador, hindi pwede ang ginagawang negosyo sa serbisyo para sa mga dayuhan. Nasisira kasi ang tiwala ng ating pamahalaan at pati na ang imahe ng Pilipinas bilang destinasyon ng mga turista. Ayon sa senadora, mas lalong nakababahala ang bagong ulat na patuloy pa rin ang ganitong sistema sa kabila ng mga naunang hakbang. Maging ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs ay nagpahayag ng pangamba na nanawagan ng reforma sa sistema ng proseso ng mga visa. Top 4 high value target naman sa Davao City arestado sa bypass operation ng Baliok Police Station 17. Mahigit sa 279,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska, meron pang baril. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab ko yang Angel. Isa na namang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga ang naisakatuparan ng Davao City Police Office o DCPO sa pamuno ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan matapos madakip na maoperatiba ng Police Station 17 o Balyog PNP ang isang hinihinalang big-time drug personality na nasa top 4 high-value target ng lungsod. Kinilala ang suspect na si alias Boy na naresto sa isang bypass operation ganap na alas 3:39 na madaling araw noong Mayo 24, 2025 sa Phase 2 Golf View Subdivision, Barangay Bago Playa, Davao City. Pinangunahan ni Police Major Harold Ontalan, Station Commander ng Balyog Police Station 17, ang operasyon na naresulta sa pagkumpiska ng tinatayang 279,888 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at isang homemade Uzi firearm na illegal ding pagmamayari ng suspect. Pinasalamatan ni Police Colonel Marantan ang dedikasyon at husay ng kanyang matauhan, gayon din ang tulong ng mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan ng Davao at ang patuloy na kooperasyon ng mga Davaoeño sa kampanya kontra iligal na droga. Hinikayat din ng DCPO ang publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa sa laban para sa isang ligtas, mapayapa at drug-free na Davao City. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, John Suter. Maganda umaga, Pilipinas! 4:22 ang oras sa buong kapuluan ng mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't ba pahirapan ang self-concept Pride? Iset 40 naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample one cotton. Gawa po ito ng ACS. Tiniyak naman ni Senator Bongo, patuloy siyang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, magsusulong ng mga batas para mapabuti ang healthcare system sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga super health centers sa buong bansa. Kasunod dito ng pagkakapasa ng 8 bagong local hospital laws na mismong si Senator Go ang nag-sponsor. Ang 8 bagong batas ay nilagdaan sa nakalipas na 2 buwan. Malaking bagay ito para makatulong sa mga mamamayan na may nangangailangan sa kanilang health emergency. Paliwanag pa ni Senator Go, ang 8 bagong batas ay naglalayong solusyonan ang infrastructure gap ng mga ospital, kabilang dito ang pagpaparami ng bed capacity sa mga pagamutan at ang pagpapatayo ng mga bagong ospital. Iginit pa ng Senador, ang nasabing pasilidad ay napakahalaga para masiguro ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung nasa mga malalayong lugar, ay makatatanggap ng mahusay at mabilisang interbensyong pangkalusugan.
Inimok naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga atletang kaluhok sa Palarong Pambansa 2025. Ipagpatuloy lamang ang kanilang mga pangarap. Inikayat din ng Presidente ang mga ito na patuloy na sundin ang kanilang mga magulang, mag-aral ng mabuti, pangalagaan ang kanilang kalusugan. Kasabay din ito ng pagtiyak na nakaagapay naman ang pamahalaan, nakahandang sumuporta sa kanila. Tulad nila, ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. Mag-training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Samantala, sumama naman ang karamihan ng mga nanalong miyembro ng Liberal Party sa lumalawak na Supermajority Coalition sa Kamara de Representantes na sumusuporta sa pagka-speaker ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa 20th Congress. Sa pagsama ng mga miyembro ng Liberal Party, mula 278 naging 285 na mga nanalong kongresista sa katatapos na eleksyon ang nagpahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon, pinagtitibay ng pangyayari ito ang lumalawak na pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang mga partido para kay Speaker Romualdez na siyang pinakamabisa, pinakamapagkakaisa at karapat-dapat na mamuno sa mababang kapulungan ng Kongreso sa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Marcos. Kasama sa Supermajority Bloc ng 20th Congress sa mga pangunahing partido tulad ng Lakas CMD, Nationalista Party, National Union Party of the Philippines, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas, Partnerist Coalition Foundation Incorporated at ang panghuli nga ay ang Liberal Party. Para sa maraming mababatas ang desisyon ng karamihan sa mga membro ng LP na umanib kay Speaker Romualdez ay sumasalamin sa pagkilala ng kanyang kahusayan sa pamumuno at kakayang magpatupad ng mga polisiya, mga katangiang mahalaga sa panahon at kinakailangan ng mabisang paggawa ng mga batas. Pagkakaisa din ng institusyon ang dapat na mga ibabaw kaysa magkakaibang politika. Maganda umaga, Pilipinas! Isang barangay sa GSKP, Maguindanao del Sur, sinalakay ng mga armado, ilang sibilyan ang napilitang lumikas. Detalye ng balita mula kay Jun Di Magutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Kuyang Angel. Hindi napigilang muling lumikas ng mga residente ng Barangay Midconding, General S.K. Pendatun, Maguindanao del Sur dahil sa narinig na malalakas na mga putukan. Batay sa tinawagan nating residente sa lugar, sinalakay umano ng armadong grupo na pinamumunuan daw ng isang alias Lapu-Lapu ang kanilang barangay at walang habas na nagpapaputok. Itong si Lapu-Lapu batay sa ilang residente ay tiyuhin umano ng napatay na barangay chairman ng nasabing barangay. Sa nasabing pananalakay ng mga armado, patuloy pa nating kinukumpirma itong ulat na may 3 sibilyan ang umano'y sugatan matapos masabugan ng bala ng M79. Maagap namang rumesponde ang tropa ng military papasok sa Barangay Midconding at binigyang seguridad ang mga sibilyan. Kapuna-puna naman ang isa sa mga lumikas na karga-kargang isang karaoke na tanging aliwan umano nila sa panahong mapayapa sa kanilang barangay. Samantala, patuloy pa rin nakakaranas sa matataas sa level ng tubig baha ang mga kalapit bayan ng GSKP. Tumulong na rin ang tropa mula sa 33rd IB, sa MDRRMO at BIPAT sa mga residenteng sinalanta ng baha sa Barangay Tuka, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Habang ang mga tropa naman ng 99th IB at 5th Infantry Division Philippine Army ay tinungo rin ang Barangay Andavit, Dato Salibo, Maguindanao del Sur at naglunsad din ng rescue operation sa mga residenteng na stranded sa baha. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, John. Sokran. Kita naman ninyo mag-evacuate pero ang inuna, bidyoke. Ang Pinoy talaga, oo. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga, posibleng hindi matuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte kung si Senator Amy Marcos ang magiging bagong Senate President. Ito ang reaksyon ni dating Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite sa planong pagtakbo ni Senator Amy sa Senate Presidency. Ayon kay Gaite, goodbye impeachment na at hindi na mapapanagot sa issue ang paggasta ng confidential fund ni BP Inday kung ganitong mangyayari dahil magkaibigang matalik ang dalawa.
Tiniyak naman ng Senado hindi makakaapekto ang isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa iba pang regular na mga legislative duties ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Senate spokesperson Arnel Banyas, itinakda tuwing alas 9 ng umaga ang impeachment trial habang ang regular session naman at mga committee hearing ay gagawin ng hapon. Naging basihanan na anya rito ang ginawa na impeachment trial noon kay dating Pangulong Joseph Estrada at dating Chief Justice Renato Corona na walang naging epekto sa iba pang trabaho ng mga senador. Nahaharap sa 7 reklamo si BP Inday sa impeachment, kabilang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Itinakda naman sa June 2 ang pagpasa sa plenaryo ng Articles of Impeachment habang sisimula na ang trial sa June 3. Ipinagtanggol ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative si Lonto Jong ang planong pagsama kay Congresswoman Leila De Lima sa House Prosecution Panel na siyang lilitis kay BP Inday Sara sa nalalapit na Senate impeachment trial. Ayon kay Jong, wala itong nakikitang conflict of interest sa pagsali ni De Lima na marami naman ang alam sa isyu ng extrajudicial killings. Inilarawan ni Jong ang pagsama kay De Lima bilang isang lehitimo, strategic at sumusunod sa mga patakaran ng House of Representatives bilang tugon sa mga batikos ng ilan kaugnay ng pagiging kritiko nito kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang ama naman ni BP Inday Sara. Itinuro naman ni Adjong na pinapayagan ng House ang pagkuha ng external legal experts upang makatulong sa pagbuo ng matibay na kaso na may precedent na noong 2012 impeachment trial ng yumaong dating Chief Justice na si Renato Corona. Ayon sa mambabatas ang track record at legal experience ni Lima ang dahilan kung bakit siya kwalipikado upang tumulong sa pag-usig kay BP Inday. May kakayahan naman ang Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na beripikahin kung meron ngang mga kapangalan sina Chel Jokno at Marian Rivera na maaaring siyang tumanggap ng confidential fund ng tanggapan ni BP Inday Sara. Iginiit ni House Assistant Majority Leader Zia Lonto Jong ng Lanao del Sur ang kahalagahan na matukoy ang mga individual na tumanggap ng confidential fund na nakabatay sa acknowledgement receipt na ibinigay ng kanyang tanggapan sa Commission on Audit. Ayon kay Jong, ang nasabing mga ahensya ay may sapat na kakayahan para i-verify kung meron nga bang iba pang Chel Jokno bukod kay Chel Jokno, isang abogado, isang batikang human rights lawyer. Sinabi na Jong, maraming acknowledgement receipt ang hindi pa nailalabas sa naging investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Anya mga dokumentong ito ay may kahinahinalang nilalaman at nagpapakita ng mga pagkakaiba. Transportation Secretary Vince Dizon binisita naman ang San Juanico Bridge sa Tacloban Port at gayon din yung Amandayehan Port sa Basay, Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Binisita ni DOTR Secretary Vince Dizon ang San Juanico Bridge, Tacloban Port at Amandayehan Port naman sa Basay, Samar. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Lord Byron Torrecarion. Isang pagpupulang isinagawa kahapon para alamin ang lagay ng San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Leyte at Samar. Pinag-utos ng Secretary sa kontraktor ng DPWH na tapusin sa 2 linggo ang Amandayehan Port para makadaong na ang mga barge na magtatawid sa mga bus, truck at mga cargos mula sa Samar at Tacloban. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng DPWH, Office of Civil Defense, LTFRB, PPA, Marina, Philippine Coast Guard, Samar Provincial Government, Santa Rita LGU, PCCI, Tacloban at Leyte at shipping companies. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:33, makakayo may mga importanteng lakad, bagbaon din ang proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man
naman natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong Family Larabing Compound Improved Alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Larabing Alcohol para DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Larabing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang bala ng Armalite na nakabalot sa tarheta ng nanalong Vice Mayor ng Sual natagpuan sa harapan ng kanyang bahay. May pananakot. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid sa Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabukasan ko yung Angel. Dumulog sa impilya ng pulisya ng Sual si Councilor at ngayon newly elected Vice Mayor Maximo Millan alas 9 ng umaga kahapon para i-report ang natagpuang dalawang bala ng Armalite sa harapan ng kanilang bahay sa barangay Sisilangin, Sual. Sa investigasyong isinagawa nila Sual OIC Chief of Police Captain John Ramos na batid sa kasambahay ng Vice Alcalde na may napansin siyang lalaking nakasuot ng itim na jacket at nakabulkap na umaaligid sa harapan ng bahay ng opisyal bandang alauna ng madaling araw. Ang natagpo ang dalawang bala ng Armalite nakabalot sa traheta na ginamit ng Vice Mayor nung nakarang eleksyon. Magugunitang nung nakarang campaign period, 3 sa mga barangay kapitan ng Sual na supporter ng partido ni Vice Mayor Millan ang naharas ng mga armadong kalalakihang nakabonet at binantaang huwag silang makikialam sa politika dahil may mangyayari sa kanila. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang pagsisiyasat ng PNP hinggil sa natagpuang bala at tinitingnan ng mga CCTV sa lugar para matukoy ang suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 35, makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po na madalawasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Nang pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system at nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, malalabanan ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang gising, maganda din ang disposisyon mo sa kinabukasan. Ayan, ha? Ilan naman yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Baka may mga concerns pa ho kayo. May mga medical experts tayo nakastambay para sumagot sa inyong mga tanong. Mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at South Star Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Janice de Belenta, wish granted, makarang makatanggap ng bouquet mula kay Sung Jong Ki. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Punong-puno ang SM MOA Arena nung nakaraang Sabado na kung saan ay ginanap nga ang fan meet ng sikat na Korean actor na si Sung Joong Ki. Ang I Am Sung Joong Ki Live in Manila na inorganize ng I Am Worldwide na ini-endorse nito. Dinagsa ito ng napakarami niyang Pinoy fans na sobrang nag-enjoy sa kabaitan ng sikat na Korean actor. Pero ang ilan pa sa sobrang nag-enjoy at tuwang-tuwa nung gabing iyon ay ang mga kilalang artista na sina Janice de Belen, Gina Alahar at ang mag-asawang Rocco Nasino at Melissa Gohing. Ang waging-wagi ng gabing yun ay si Janice de Belen na kung saan ay sa kanya ibinigay ni Sung Joong Ki ang bulaklak na ini-arrange nito. Magaling pala sa flower arrangement itong aktor kaya nagpakitang gilas ito na kung saan ay nakagawa siya ng isang bouquet of flowers sa loob lamang ng 3 minuto. Pagkatapos nito ay namili na sila ng babaeng pag-aalalayan niya ng bulaklak. At si Janice ang isa sa talagang
nagtitili sa kanya at napansin naman siya ni Song Joong-ki. Ang sabi pa ng Korean actor ay nagka-eye to eye pa raw sila ni Janice noong nagsimula pa lamang ang programa. At sobrang nakilig ang aktres nang inalay sa kanya ni Song Joong-ki ang inarrange niyang bulaklak. At aminado ang aktres na itong si Song Joong-ki talaga ang first love niya magmula nang nahuhumaling siya sa mga K-drama. Ang sabi niya sa kanyang Instagram, "He holds a special place in my heart. But seriously, Descendants of the Sun was what I started watching when our mom passed away. It helped me so much to recover from the sadness and the pain. After nun ay mahal ko na siya. So tonight was monumental for me. Buti na lang hindi ako naiyak or hinimatay." Si Song Joong-ki ang bida sa sikat na Korean drama na Descendants of the Sun at iba pang K-drama na Vincenzo at Arthdal Chronicles. Nangako na itong babalik siya ng Maynila para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya dahil sandali lamang siya rito. Kahapon din kasi ay bumalik na siya ng South Korea. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Anong sa'yo? Sana tsokolate binigay niya. Tangerine chocolate sana. Mas madidating, ano ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magniniyog, ang ating mga magsasaka, hindi na lamang silang maasa sa kanilang ani sa kopra o iba pang mga produkto. Meron na rin silang pinuproduce na sariling brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinapanawagan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mas matibay na kolaborasyon ng mga gaming industry stakeholder para matugunan ang gambling addiction. Iginiti PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, kailangan ng komprehensibong approach para sa hanay ng mga regulators, operators, policymakers at mga healthcare professionals para tugunan ang naturang usapin. Ay kay Tenco, maliban sa paghatid ng impormasyon, mahalagang tumatayo din ang mga ito bilang partners sa pagpapaintindi at pagpapaiwas sa publiko sa posibleng banta ng gambling addiction. Tiniyak naman ang PAGCOR sa kanilang hanay nakalatag na ang mga polisiya para malabanan ito, kabilang ang pagkakaroon ng karagdagang mga patakaran gaya ng automatic expulsion ng mga minor de edad, mga estudyante at mga government employees sa kanilang gaming venue. Hiring ng 10,000 ng teaching personnel sa DepEd, suportado ni Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Nasa tamang direksyon ng Department of Education o DepEd sa desisyon nitong mag-hire ng 10,000 non-teaching positions para sa susunod na school year. Ayon kay Senador Joel Villanueva, pagtupad ito sa DepEd Order No. 2, Series of 2024 na nag-aatas ng agarang pagtanggal sa mga trabahong administratibo ng mga guro. Sabi ni Villanueva, ang pagdadagdag ng mga non-teaching personnel sa DepEd ay matagal ng panawagan ng mga guro. Sa konsultasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, natuklasan na 50 iba't ibang trabaho ang ipinagagawa sa mga guro na wala namang kinalaman sa kanilang pagtuturo. Kabilang na dito ang pagiging manager ng kantin, coordinator ng 4Ps at feeding program, magpapatupad ng gulayan sa paaralan program at iba pa. Dahil sa mga trabahong ito, wala na silang oras na magturo kaya't bumaba ang kalidad ng ating edukasyon. Sabi ni Villanueva, kung aalisin na sa mga guro ang mga non-teaching responsibility, ay makapag-concentrate na sila sa pagtuturo upang matugunan ang krisis ng edukasyon sa bansa. Alam umano nilang kailangan ng DepEd ng mga dagdag na guro at staff dahil
dahil sa dumadaming bilang ng mga mag-aral at ang hiring ng mga dagdag crew at non-teaching personnel ay nagpapatunay na nakikinig ang gobyerno sa hining ng mga guro at ng mga mag-aral upang itama ang mga dating kamalian. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Raymond. Alas 4:43 ang oras o 44 na ang oras sa buong kapuluan. Itinalaga ni Pope Leo XIV si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong titular ng Albano, isang Suburban Carian Diocese. Ito ang pinakamataas na orden ng mga kardinal sa Roma na dating hawak mismo ng Santo Papa bago siya naging Pope. Matatagpuan sa labas ng Roma ang naturang Diocese ng Albano na isa sa 7 Suburbicarian sees na makasaysayang kaugnay ng mga cardinal bishop. Ang pinakamataas na antas sa loob ng College of Cardinals. Inaasahang makikipagkita naman bukas si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng Filipino community sa Doha, Qatar. Bibiyahe patungong Qatar si VP Inday ngayong araw. Magtutungo sa The Netherlands naman para makipagpulong sa mga Filipino community sa parehong bansa. At ipagdiwang din ang kaarawan niya kasama ang dating Pangulong Digong Duterte na ngayon ay nasa The Hague. Inaasahan bukas siya makikipagkita sa mga miyembro ng Filipino community sa Doha. Habang sa May 30 naman, dadalawin niya ang kanyang ama at May 31 naman ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Sa June 2 naman hanggang June 4, inaasahan bibisita muli si VP Inday Sara sa The Hague bago ito bumalik ng Pilipinas. Nakarating na sa Kuala Lumpur, Indonesia ang Pangulong BBM para sa 46th Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Kasama ng Pangulo sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Trade Secretary Cristina Roque, PCO Secretary J. Ruiz at Mindanao Development Authority Secretary Lea Magno. Sa departure statement, ang Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay, iginit ito na handa na siya para sa pagtalakay hinggil sa isyong mga kinakaharap ng rehiyon. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. Tututukan din sa summit ang kolektibong tugon ng ASEAN sa bagong polisiya ng Estados Unidos sa Taripa. Iginit ng Pangulo, itutulak niya ang maudbakasiya ng bansa para sa bukas, inklusibo at rules-based international order, ganyan din ang mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Sa gitna naman ng patuloy na mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, naninindigan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga mababatas mula sa iba't ibang bansa na nagtipon-tipon sa Madrid, Spain, ipagpatuloy ang pagtatanggol ng Pilipinas sa soberenya at karapatan sa ilalim ng international law at pagkakaisa sa mga demokratikong bansa. Sa kanyang talumpati sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum, muling pinagtibay ni Romualdez ang paninindigan ng Pilipinas sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. At ang 2016 Arbitral Award na hayagang kumikilala sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at tumututol sa malawakang pag-angkin ng China sa mga teritoryo sa South China Sea. Ang bahayag ni Romualdez ay kasunod naman ang maulat na isang barko na naman ng China Coast Guard ang gumamit ng water cannon at sinadyang banggain ang isang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Pilipinas habang ito ay nagsasagawa ng Marine Scientific Research Mission sa Pag-asa K2 o yung Sandy K sa West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na insidente, ilang pagkakataon rin binomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa mga sundalo. Diyan din ang pagharang malapit sa Ayungin Shoal at dumagsa rin sila sa Skoda o sa Bina Shoal, hakbang na maaaring tumiligsa o mariing tinuligsa ng mga opisyal ng Pilipinas at iba pang bansa dahil sa mga paglabag ng China sa mga patakarang batas sa karagatan.
Umaga, Pilipinas. Salpukan naman ng armored car at SUV sa SCTEX. Dinalupihan Bataan, 8 ang sugatan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. 8 individual ang napaulat na sugatan sa naganap na salpukan ng armor car at SUV sa kaban ito ng SCTEX sa direksyon ng Subic Bay, sakop ng Barangay San Ramon, Dinalupihan, Bataan, alas 8:43 kapo ng umaga. Batay sa paunang ulat, kapwa patungong Subic Bay, ang dalawang sasakyan, ang armor car na minamaneho ni Joseph Bahora, 44 anyos, residente ng Dao, Mabalacat, Pampanga, at ang SUV ni Santera, kulay itim, na minamaneho naman ito ng isang 46 taong gulang na babae na balo residente ng Beverly Heights, Hermosa, Bataan, na ang kanilang direksyon ay patungong Tarlac. Ang armor car ay bumabaybay umano sa lane 2 habang ang SUV ay nasa pass lane ng SCTEX. Pagdating sa nasabing lugar, biglang bumangga umano ang SUV sa likurang kaliwang bahagi ng armor car. Dahil sa lakas ng salpok, tumuloy-tuloy ang SUV sa kanan. Bumangga sa guardrails at tuluyang nahulog ito sa gilid ng karsada. Sugatan ang driver ng SUV at ang kanyang 7 mga pasahero. Agad silang isinugod ng mga responding medics mula sa MDRRMO Dinalupihan at SCTEX EMS sa Romana Pangan Hospital sa Pampanga at sa Bataan Peninsula Medical Center sa Dinalupihan para sa agarang medical na atensyon. Danny Kumilang, RS37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas. Oy, good evening sa mga nandyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Cagayan na Imbag na Bigat. At magandang umaga din sa mga suki natin sa Alberta, Canada. At saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Evan lang dyan sa Las Vegas. Kumusta ka na? Maganda umaga, Pilipinas. Ibinida naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bagong Cancer Institute sa Bunoan, Binloc, Dagupan City. Ito'y matapos na pasinayaan ang Region 1 Medical Center Cancer Institute sa pangunguna nga ng Pangulo. Sinabi ni Pangulong BBM na kailangan pumunta pa sa Maynila o hindi na kailangan pumunta pa ng Maynila para makapagpagamot ng kanser ang mga taga-norte dahil may bagong Cancer Institute na sa Dagupan. May chemo, radiotherapy at iba pang makabagong panglunas ng karamdaman. Sinabi pa ng Pangulo, sa bagong Pilipinas, patuloy na inilalapit ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino sa tulong ng Bukas Center at Specialty Hospital sa buong bansa. 51 makalipas ang alas 4, naglabas na ng calendar of activities ang Commission on Elections para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Ito'y kahit pa may nakabimping pang mga petisyon para sa pagpapalibang muli ng BSKE ngayong taon. Batay sa resolusyon ng poll body para sa BSKE o Barangay NSK election, itinakda ang filing of Certificate of Candidacy sa mga tatakbong opisyal ng barangay sa October 1 hanggang October 7, kabilang dito ang weekend. Habang ang election period naman ay magsisimula mula October 17 hanggang December 31, pero ang campaign period para sa mga BSKE candidates ay mula November 20 hanggang 29 lamang. Habang umiiral naman ang election period na ipatutupad rin o magpapatupad muli ng gun ban, pagbabawal din muna ang fundraising activities. Oy, hanggang June pa ang umiiral na gun ban, ha? Naigbiting ipatutupad ang pagbabawal sa appointment o pag-hire ng mga bagong posisyon sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at ang paglalabas ng public funds. Nako! Kadalasang naaabuso ho pagdating ho ng kampanya yung paggamit ng government resources. Mukhang ito dapat talagang mapagtuunan ng pansin. Ito isang bagay na dapat na iniintindihan ng lubusan ng bawat isa. Ano nga ba ho yung abuse of government resources? Ito ho kasing isyong ito, tinitingnan ngayon, partikular na yung kaso ho ng bagong henerasyon party list. Tinitingnan ito na isang kaso na tumataguyod nga sa COMELEC kontra Bigay, partikular na yung mga nakapile ngayon na petition for disqualification ng bagong henerasyon party list. Sinabi ng COMELEC na nakita nito ng substantial grounds, kaya mahalaga ang diskusyon hindi lamang sa aspetong teknikal, kundi lalong-lalo na sa merito ng naturang petisyon. Kailan nga ba na i-file yung kaso?
Ang kaso ay napile noong pang May 14, 2 araw pagkatapos ng eleksyon. Ito'y pinapayagan ng election rules. Pwedeng mag-file ng petition for disqualification at any time basta hindi lalagpas sa araw ng proklamasyon. Ang mga nanalong party list ay naproklama naman noong May 19, 2025. Kaya nga nabitin yung pagpoproklama sa BH party list. Ano ho ang epekto ng pagpapail ng kaso? Ayon sa rulso ng COMELEC, kapag ang ebidensya ng petition ay malakas, ang proklamasyon ng nominee ay masususpende kahit na merong sapat na boto ang mga party list. In-announce na ni Chairman Garcia na nakahanap ng malakas na ebidensya ang COMELEC Division na nag-aral sa petisyon. Kaya nga hanggang ngayon hindi po na ipoproklama ang BH party list bagamat may mga lumabas ng pahayag nung last week na nililip na nga daw po. Pero hindi pa yung final kasi may period pa para sa pagsasampa ng motion for reconsideration. Ano ang kaso ng disqualification na suportado ng malakas na ebidensya? 3 ho ang sinasabing grounds para sa disqualification ng bagong henerasyon party list. 2 ay violation ng Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang isa ay ground para naman sa kanselasyon ng registration ng BH batay sa paglabag nito sa nasabing patakaran. First ground, ang BH po at ang mga nominee nito ay personal na nag-participate sa tinatawag na unlawful partisan political activity. Si Maria Edita Tan Alcantara, yung fifth nominee po ng BH, kasalukuyan palang barangay kapitan ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Hindi siya maaaring sumama sa mga unlawful partisan political activity. Pero noong May 5, 2025, may ginawa itong political rally at campaign event sa flag ceremony ng barangay. Flag ceremony. Dumalo sa political rally na ito na dapat ay solemn na flag ceremony ang mga nominee, kasama ang first nominee ho ng BH na si Robert Gerald Lopez Nasal Jr. Ganyan din si Congresswoman Bernadette Herrera ng BH Party List. Ang ground ay ang probisyon na mahigpit na nagbabawal sa mga kauni ng gobyerno na sumali sa isang partisan political activity o kampanya. Labag din ito sa Local Government Code na nagbabawal sa mga opisyal at mga empleyado ng civil service na sumali sa mga partisan political activity na katulad nga ng flag raising. Ano na yun campaign period na yun Second ground, inabuso at gumamit po ng government resources. Kasi nga naman, flag raising ho yun. Dapat for official use only, hindi for official use also, sa kanilang kampanya. Hindi lamang ginamit ni punong barangay at BH Party List nominee na si Alcantara at ng first nominee na si Nasal, ganyan din ni Congresswoman Bernadette Herrera ang okasyon bilang campaign rally. Ginamit pa nila ang barangay hall bilang campaign facility. Naglagay pa ng campaign poster ang BH sa loob mismo ng opisina ng barangay. Ang abuse of state resources ang naging focus ng COMELEC sa kontrabigay. At ito nga po ay nag-issue ng resolusyon laban sa pagpapaigting pa ng kontrabigay campaign ng COMELEC. Ang pangatlong ground, ang first at second ground sa ibasehan para ikansila ang pagiging accredited party list ng BH. Ang isang party list organization dapat naman talaga sumusunod at hindi lumalabag sa mga regulasyon na may kailaman sa eleksyon. O nga naman, anong moral ascendancy mo na magsabing sumunod kayo sa batas? Kung kayo na magiging mambabatas, may malinaw na paglabag sa mga patakaran ng kampanya. Abuse of government resources. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Kaya kayo, okay na siguro kung private school yan, Hindi, pero kahit private school, hindi mo ginagamit sa pangangampanya. Dapat nga, yung mga educational institution, inilalayo natin sa mga political activity.
2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. O baka kayo ay naghahanap din ng magandang investment opportunity. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. Matatagpuan dyan sa Central Luzon. 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayun, ha? Kala mo, nakalimutan ko, ha? Nasa loob din po ng township ang iba't ibang mga amenities gaya ng simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. At ano bang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin, ha? 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Yan po ay mga proyekto ng Westchester Realty. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-alas 5 na umaga. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ala, ikagandang umaga ho sa mga taga Batangas. Kumusta na po kayo? May buntang sa mga tigpamulan natin yan sa Sugbo. Sa mga nakatutok ho sa dyan sa Mindanao, sa Davao, sa Kidapawan City. Ma'am Dottie Molino, Ma'am Dottie Molino ng Kidapawan City. Good morning po sa inyo, Mama. At sa lahat ng ating mga suki all over the country, kumusta na po kayo, ha? Ingat-ingat lamang po. Siyempre, magandang umaga din po sa mga suki natin dito po sa Las Vegas, Nevada, ha? Evan Lang, kumusta ka na? Saka sa Midnight Singers natin, ha? Diyan sa San Diego, California. Kumusta na kayo? Tuloy nyo lang yung roadshow, ha? Tita Linda, Tita Cora, Ma'am Lloyd, Sir Art, Sir Manny, at The Debonair, Junior Bao. Inaabangan din nila kung ano magiging lagyan ng panahon dahil mukhang nagbabalak din ho silang magbakasyon. Ano, ha? Alamin natin mula kay Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning! Good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ ngayong araw sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulok at pakilat sa Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Western Visayas at sa Palawan. Samantala dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas muli tayo ng maaliwalas sa panahon, mainit at maalinsangan. At sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon, dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Heat index forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius, at highest heat index sa buong bansa posibleng umabot ng 46 degrees dito sa area ng Pangasinan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil ulit. Dan, Yes, Dan, yung mga pag-ulan ng Mindanao, doon sa naunang binasa ko kanina, magpapatuloy. Anong volume ng tubig na darating? Actually po Sir Angel, inaasahan natin sa mga susunod na araw at the very least ngayon, itong western portion na lang ng Mindanao yung makakaranas ng western portion ng Visayas at Mindanao, pati na rin itong Palawan yung makakaranas ng pag-ulan. So inaasahan natin improving weather na po ang mararanasan sa most of Visayas and Mindanao in the coming days. Anong lugar ng western part ng Mindanao? Opo, so ito pong Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Western Visayas at Palawan. So, hindi na yung Maguindanao?
Yes po, starting yesterday, nabawasan na po yung mga pag-ulan dito sa southern portion ng Mindanao. Ay, salamat naman. Oo, kasi kawawa na eh. Lubog na, tsaka saturated na masyado yung mga lupa natin. Yes, actually po, Sir Angel, no, kahit iba yung pag-ingat pa rin dito sa southern Mindanao area dahil saturated nga po yung lupa tulad na nasabi nyo. Magkaroon man tayo ng mga pag-ulan, kahit mahina lang yan, posible pa rin itong magdulot ng pagbaha kasi nga saturated yung lupa, hindi nila kayang mag-hold ng tubig. So, posible pa rin po yung thunderstorms, no, dito sa area ng southern Mindanao. Pero yung mga pag-ulan, mababawasan na as compared sa mga nakaraang araw. Kaso may paparating na bagong cloud cluster, oh? Opo, so iyan po yung most likely ito pong nakikita nating cloud cluster sa monitoring natin. Parte pa rin po yan ng ITCZ. So, inasa naman natin na hindi natin, as compared nga po sa mga karaang araw, hindi naman po magdudulot ito ng significant na rainfall. Okay. So, wala pa rin yung mga parameters para sa pagdedeklara natin ng tagulan? Actually, as of now, wala pa po, Sir Angel. No? Pero inasahan natin at least within this week or later in the week, Friday, starting Friday hanggang over the weekend. Sa ngayon, wala pa kasing habagat, no? Pero inaasahan natin na unti-unti na magpaparamdam yung tinatawag nating southwesterly wind flow. So, ito yung hangin o yung panimulang hangin na bago umiihip, bago habagat. So, unti-unti nang iihip yung hangin na ito. So, asahan natin na mas madalas na yung pag-ulan dito sa western section po ng ating bansa, especially sa western section ng Luzon. Dapat pala agahan yung Flores de Mayo, yung mga parada. Di ba? Para wag silang abutan ng ulan, ha? Thank you, Dan. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat na. Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kubedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! May 5 ng pangalan ang lumulutang na posibleng maging susunod na hepe ng pambansang pulisya o Philippine National Police. Kabilang sa mga ito ay pawang mga graduate ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy. Kasama sa listahan si PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Mula ito sa PMA at membro ng Tanglaw Diwa Class of 1992. Dating pinuno ng National Capital Region Police Office at nagsilbi din bilang Police Director ng Ilocos Norte. Sumusunod naman si Lieutenant General Bernard Banac, Commander ng Area Police Command ng Western Mindanao, membro din ng PMA Class 1992. Ini, taga-makilala ni siya. Ay, may buntag sa mga taga-makilala, ha? Si Banac ay dating direktor ng Elite Special Action Force, nagsilbi bilang spokesperson ng PNP at pinumulaan din ang Eastern Visayas Police. Kabilang din sa listahan si CIDG Director Major General Nicolas Torre III, taga Mindanao din, mula PNPA at bahagi ito ng tagapaglunsad Class of 1993. Sumusunod din si Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Chief naman ng Directorial Staff at kasapi ng PNPA tagapagpatupad Class of 1992. Si Ocubo ay nagsisilbing head ng Directorate for Police Community Relations, SAP at NCRPO. Habang ang panglima naman na posibleng maging PNP Chief ay si NCRPO Director Major General Anthony Aberin. Si Aberin ang nag-utos na imbestigahan ng 28 police commander sa Maynila dahil sa operational lapses at iba pang mga paglabag. Naging direktor din siya ng Central Visayas Police at Aviation Security Group. So, nasa kanila kaya? Sa 5 yan kaya ang sinasabing susunod na PNP Chief? Abangan! Magandang umaga, Pilipinas! Timbog ang isa sa mga kasamahang akusado ni Attorney Harry Roque at Cassie Ong
na nahaharap sa kasong qualified trafficking in persons. Nadakip na ng Criminal Investigation and Detection Group ang suspect na si alias Marlon sa barangay Tabo, Mabalacat City sa Pampanga. Napagalamang siyang nagsilbing operation officer ng security agency na nag-ooperate noon sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isang scam hub sa Porok, Pampanga. Naharap ito ng 10 counts ng qualified trafficking in persons nang walang piyansang inirekomenda. Ang pagkakaresto sa suspect ay bahagi ng pinigting na oplan pagtugis ng CIDG alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Tiniyak naman ng CIDG na nagpapatuloy ang kanilang manhunt operation laban sa 50 iba pang suspects. Nadakip naman ang mga suspect sa pagnanakaw ng brass plate mula sa isang historical marker sa barangay Alabang, Muntinlupa. Ayon kay Mayor Rupi Biason, binenta ng mga suspect ang naturang brass plate sa isang junk shop na nagtutunaw ng mga metal. Naharap ng mga ito sa iba't ibang kaso ganyan din ang may-ari ng junk shop. Matatandang nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya si Mayor Biason para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga nasa likod ng pagnanakaw. Ay, teka muna, kasama na natin si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner po ng Civil Service Commission. Mas mahalaga hong maintindihan natin yung sinasabing abuse of state resources. Lalo pat na nalalapit na naman ang barangay elections. At alam nating una sa mga naabuso talaga, yung mga resources o mga pag-aari ng gobyerno na nasa mga barangay. Attorney Ronquillo, magandang umaga po sa inyo, Commissioner. Yes, Kung Angel, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Paki-elaborate nga po, ano ba yung sinasabi nating abuse of state resources? Well, ito po yung paggamit ng properties of government for personal use or for personal gain. At wala pong qualifications ito. It may refer to money, it may refer to properties, and properties may include vehicles, events of the office itself, and many other resources of the government, including small ticket items. Pati nga yung mga office supplies, hindi dapat ginagamit yan for personal use. Kasi when these resources were issued, they were meant for official use of the office, for public service, and not for personal interest. Hindi lang ito pangpanahon ng kampanya. Bawal. Yes. Actually, hindi lang kampanya. Sa lahat ng pagkakataon, hindi pwedeng gamitin ang kahit anong state resources for any personal use. Naha-highlight lang po pagdating sa kampanya, kasi ang kampanya po ay personal na activity ng mga kandidato. Some of them may happen to be in office, pero pagka-election na yan at nangangampanya sila, personal na activity nila yan. Meron ho kasing ibang mga kandidato gumagamit ng resources in pursuit of their campaigning. Hindi ho dapat ganun. Lalabas, gumagamit sila ng resources ng gobyerno para sa pansariling interest. Baka pumalagay sila sa alanganin dyan. Sinong mananagot? Yung namumuno ng ahensya o pati yung politiko? Pareho po. Kasi kung namumuno ka ng ahensya and you allowed the resources of your agency to be used for personal interest such as campaign, pareho kayong mananagot dyan. Yung gumamit niyan, at saka ikaw, dahil binayaan mo it may amount to, an act of corruption at saka violation ng Code of Conduct and Ethical Standards of government officials and employees. So halimbawa, nag-flag raising ceremony during the campaign period sa isang national government office, bawal pala yun? Yes, kung yung flag ceremony gagamitin na paraan para ikampanya, yung isang kandidato, ibig sabihin ginagamit niya yung official event na yon for the personal interest of that candidate. Bawal po yun.
Hindi, guest speaker. Halimbawa, pinimbitahan niya lang si candidate ganito bilang guest speaker at naka-t-shirt lang naman na iboto nyo itong ganito. Di ba? Yun ho ba eh. Alam nyo, kasi pag inimbestigahan yan, the circumstances will be looked into eh. Makikita naman po ng mga tao kung yun ay para lang magbigay ng inspirational talk. Kasi ginagawa naman ho yan sa mga ahensya. Nag-iimbita ng mga tao na pwede magbigay ng inspiration doon sa mga nakikinig. Alam niya na, minsan, para mas maging maganda yung pagtatrabaho nila, kailangan inspired eh. Pero kung maliwanag, under the circumstances na kaya inimbitahan yung taong ito, ay para bigyan siya ng pagkakataon ng mga kampanya, doon na po papasok yung prohibition. Na makikita naman po yan pag tinignan lahat ng mga mga circumstances na surrounding the event. Lalo na siguro kung eskwelahan o state university yan o public school. Much more na bawal yun kasi dapat inilalayo na. Tama po yun. Although, of course, it doesn't qualify kung saan gagawin. No? Pero kung sa eskwelahan yan, educational institution, mas malamang po na mas maging malaking kasalanan yan. No? Dahil nagtuturo tayo sa mga yung mga future leaders of our country. Anong klase namang lesson ang ibibigay natin sa kanila if we will allow that school, which is actually owned by the state, to be used as a venue for campaign or any personal interest. Susunod din yung barangay at SK elections eh. Diba? Kaya mas magandang pagkakataon ito na ma-remind sila na yung mga pasilidad na ganyan, hindi natin ginagamit para sa pangangampanya. Teka muna, ang sabi ho ninyo, ang barangay for example, yung premises naman, pwede magamit for political activities. Hindi. Hindi rin po. Hindi rin ba? Hindi rin po. Hindi dapat ginagamit niya kahit anong premises ng gobyerno. Hindi dapat ginagamit for political activities. Kaya ho nire-regulate nga po ng COMELEC kung saan ka lang pwedeng mangampanya, kung saan ka lang pwedeng magsabit ng posters. But definitely hindi doon sa opisina mo. Kasi hindi dapat gagamitin ng state resources ka for that political or personal interest. Hindi, pero akala ko ba pag political leader, halimbawa yung barangay kapitan, hindi na siya hindi lang siya government official, he becomes a political animal. So pwede na siyang mangampanya para sa isang favored political group or candidate. Okay, sabihin na po natin na ang COMELEC po noong nakaraang election, mag-issue sila ng end bank resolution, pinapayagan ng mga kapitan ng mga kampanya dahil yung pagiging non-partisan daw nila ay limited lang during barangay elections. Pero pagdating sa ibang election, pwede silang mga kampanya. Yan po yung sabi ng COMELEC. Apo. But it doesn't mean that they are allowed to use state resources in doing that campaign. Magkaiba po yun eh. Ang partisan political activity is promoting the candidacy or defeat of a certain candidate. Yun lang, hindi ibig sabihin na pag inalaw ka mga kampanya, allowed ka na rin gumamit ng state resources or pag-aari ng gobyerno para sa activity na yon. In fact, hindi nga official activity yun eh. Yung pangampanya, dapat that's a personal activity. Hindi rin dapat ginagamitan ng government funds yun. So, kaya hindi pwede pa rin gamitin maski inalaw na po sila ng COMELEC na mga kampanya for a candidate. Yung pangangampanya na yun, hindi ibig sabihin na pwede silang gumamit ang pag-aari ng gobyerno for that. Barangay ambulance, halimbawa, na donasyon ng isang state, ng isang halimbawa, PCSO, ginagamit ng barangay for hindi rin niya pwedeng gamitin during the campaign? Hindi pwedeng lagyan ng mga tarpaulin? Tingnan natin kung ano ba ang dahilan? Ba't dinonate ang ambulance? Hindi ba ang ambulansya ay para sa emergency kapag merong sakit? Oo. Hindi ba ang ambulansya ay for medical reasons or for emergency na kailangan para sa pagbibigay ng serbisyo?
Wala akong sinabi doon na, sige, itong ambulansya na to gamitin nyo para mangampanya. Hindi po pwede yun. Kaya that's why, nasa code of conduct po yan. All government resources should be used for official use only. Hindi ho official ang ang pangangampanya. Kaya hindi ho natin pwedeng gamitin diyan ang kahit anong resources ng gobyerno. For official use only, hindi for official use also. Ano? Maraming hindi, ito ho, kaya ho natin pinag-uusapan ito just to remind, lalong-lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, may mga batas tayo. Paano kayo magkakaroon ng moral ascendancy na magsabi sa ating mga kababayan, sumunod kayo sa batas? Kayo mismo, blatant yung disregard ninyo sa mga patakaran. Hindi lang patakaran pang eleksyon, kundi patakaran na umiiral para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Kaya, again, para ho sa mga future campaigns, dapat nating isaalang-alang yung provision na ito na nagbabawal nga po sa abuse of state resources. Sabihin na ninyo, sirang plaka na kami, paulit-ulit. Pero mas mahalaga ho na napapaalalahanan kayo. Attorney Ariel Ronquillo, thank you very much for joining us. At sana nga po, may nasample na kaya dito? Kung palagay ko meron na po meron na. Meron na po. At maski yung mga malalaking pangalan nakasuhan na because of the charges that they use government resources for campaigning. And ang ating mga kababayan can continue to send information, pieces of evidence, kung sa palagay nyo may mga pang-abusong katulad ho nito. Sabi nga ho nila, kaya ho tumatatag ang mga kriminal dahil maraming gustong manahimik na lang. Di ba? Paano ho natin magagamit? Paano ho natin magkakaroon ng maayos na pamumuno kung tayo kinikonsente yung pag-abuso ng ilan? Commissioner, maraming salamat again for joining us. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po, Kong. Maraming salamat. Si Attorney Ariel Ronquillo ng Commission o ng Civil Service Commission. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun malinaw yung abuse of state resources kahit ho sa mga barangay. Yung barangay ay hindi ho pag-aari ni kapitan. Hindi rin ho pag-aari ni konsihal. Yan po ay propiedad ng Estado. Ayan ng gobyerno. Kaya hindi ginagamit for personal use. Ay nako. Kaso ang dami hong sabi ni Camille Pedro, pag ganyan wala pong matitira sa mga nanalo. Sinabi mo pa, pero Comelec, dapat ho sampulan nyo yung mga dapat na masampulan, nang sa gayon hindi na ho umiiral ang ganitong klase ng pang-aabuso. Dito nga sa Pilipinas, ang sabi nila yung mga batas natin suggestion lang. Kasi kinukonsinti natin. Kasi pinapayagan natin na abusuhin ng mga nakaluklok. Ay, susme. Kaya kung meron pa ho kayong mga documents, may mga ebidensya pa ho kayo, ipadala ho ninyo sa Civil Service Commission o kaya sa Commission on Elections para masampulan yung mga ganyang klase ho ng mga abusado. Di ba? Humihingi pa lang ng boto nyo, abusado na Maganda umaga, Pilipinas! Ay di lalo na pagka nakaluklok na. Magandang umaga po sa mga taga-Kabugaw, Ilocos Sur. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Good morning po sa inyo. At syempre kay Cador Plato dyan po sa Bulacan. Ambassador Harry Angbing, good morning po sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga suki. Teka nga pala, tinatawagan ho natin yung taga-Talisay, Batangas. Diyan pala sa Talisay, kinukonsinti ang bugbugan. Kinukonsinti ang bugbugan, lalong-lalo na pagka may lamay. Inaalaw ang bugbugan. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ibang klase ang bugbugan dun sa kanila. Pagka nambugbog sila, nag-aambag para tulungan ang isang namatayan. 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Eto na si Len Barba, si Miss Janaline Barba ng Batangas Tourism and Cultural Affairs. Ma'am Len, magandang umaga. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po. Mabuti naman po. Ay,
Okay, mambubugbog. Pero iba palang bugbugan nyo dyan, ano? Ibang klase ng pananakit. Ano? Pananakit sa bulsa. Pero hindi na, siguro ma'am, ipaliwanag lang natin. Saan pumasok, saan nag-umpisa yung konsepto ng bugbugan? Sa amin pong pagtatanong, dahil nga ang gulpihan ay laganap gulpihan pala. Sa bayan ng Talisay. Yes po. Hindi pala bugbugan, gulpihan. Mas mulupit. Po, gulpihan. Okay. Ito po ay nagsimula noong 1960s pa. Sinimulan ng isang kapitan na noon ay ang tawag ay Tinente del Barrio pa noon. Opo. Sa isang barangay po dito sa amin, sa barangay Caloocan, ito nagsimula. Mm-hmm. So yung Tinente del Barrio po na ito ay kilala na magaling tumulong sa tao. Pero siya ay manginginom. Okay. Hindi po siya maglalasing, manginginom lang. Manginginom lang. Ay ba hindi talaga nagpapakalango, barik-barik lang. Yes po. Ayan, yung po kanyang pakikisama ay sa pag-iinom. Ah. So dahil siya ay Tinente del Barrio, siya po ay lapitin ng tao para humingi ng tulong. Okay. So isang araw daw po ay merong isang mahirap na tao na lumapit kay Tinente del Barrio Osyong at sinabi na wala silang gagastusin doon sa burol ng kanilang mahal sa buhay. Okay. So palibas at makainom na si Ka Osyong, pumunta siya doon sa bahay noong namatayan na may dalang isang bilog, yung pong gin, alak. Pumesto daw po siya doon sa pinto ng bahay at lahat ng pumupunta na nakikiramay, ang sinasabi niya ay, "Tagay, ikaw ay uminom at pag di ka uminom, ikaw ay aking gugulpihin." Okay. Tapos? So, yun po, naging laman po ito ng kwentuhan na sa ikaw itatagay at pag hindi ka tumagay, ikaw ay gugulpihin. Pero pag ikaw ay tumagay, ang sasabihin daw po ni Ka Osyong, abay magbigay ka ng abulon. Ganun po. Tumagay ka, magbigay. Tapos, so, yung hindi nagbigay? Pag hindi po nagbigay, ay di pagagalitan ni Ka Osyong. Pero usually naman po ay nagbibigay ang mga tao kaya po pumunta doon sa lamay ng patay. Okay. So yung pakikiramay ay nagkaroon po ng yung nakita po nila yung importance ng kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa po nila in time, nakita po nila na pag ikaw ay pumunta doon sa lamay, kasi po ang gulpihan ay ginagawa na may alak, may pulutan, pero ito ay may listahan. So ibig sabihin may listahan ng ibinibigay ng iginugulpe ng abuloy ng mga tao na pumupunta. Oo, Ma'am Len, totoo ba na may mga pagkakataon kuminsan na pagkatapos ng lamay, pagkatapos ng libing, magpaparepair ng bahay yung namatayan? Kasi sa laki na nakuha sa gulpihan. Tunay po na malaki ang nakukuha dahil karaniwan po ay nasasagot na ng gulpihan yung nakukuha sa gulpihan ang service sa patay at may naitatago pa para ihanda sa siyaman or sa 40 days. O ganun po, pag gayong kalaki, katulad sabi niyo, pagpaparepair pa ng bahay kung talagang malaki po talaga ang nakukuha. Pero yan, hindi sa buong Talisay ngayon. Diyan lang din sa barangay na yon. Hindi po sir, dahil ito po ay naging kultura na dito sa bayan ng Talisay. Lahat po ng barangay ay nagkakaroon ng ganito. Noong pong aking kabataan, ang alam ko ito ipinangungumbida pa. Parang sa huling araw ng burol ng patay, sasabihin ay may gulpihan, pupunta kayo doon. Doon po sa Barangay Aya dati ay naikot po ang barangay para sabihin may gulpihan. Pero ngayon po, pag may namatay at nabalitaan, ang tanong na po agad ng mga tao ay kailan ang gulpihan? Ganun ha, baka galing ha. Ito po lahat na ng barangay dito sa amin ay meron na pong ganitong ginagawa. May ganyan palang klase ng tulungan na hindi mo kailangan na meron nag-o-organize, talagang nagkukusa, kagaling. Yes po. Tapos dati sir ay talagang yung mga may kaya lamang ang gumugulpe, nagbibigay ng abulon. Ngayon po, kahit ordinaryong tao, kung magkano ang kanilang kakayanin, ay talagang nagbibigay na po. Halos lahat ng bahay sa Barangay Aya, ganun po ang ginagawa.
naggugulpi sila kahit maliit na halaga or kahit ikaw ay isang simpleng mamamayan lamang ay gumugulpi ng kung gaano ang kakayanan ko. Ma'am Len, kaso ipinagbawal pala ni Mayor Nestor Natanawan ang mga sugal-sugal sa mga lamay. Paano yun? Paano, di ba? Hindi ba na-diskurahe yung iba? Meron naman po dahil ang iba po ay umasa doon sa sugal o sa baklay na sinasabi. Pero kung mapapayabong po lalo ang tradisyon ng gulpihan, siguro po hindi na kailangan po ang magsugal dahil ang atin pong hinahangad ay makabigay doon sa taong namatayan at makatulong. So ito pong tradisyon ng pagtutulungan sa bayan ng Talisay, kung mas mapapayabong ang kultura ng gulpihan, ay siguro po hindi nakakailanganin ang magsugal pa at makuha yung nakukuha doon sa sugal po. Oo. Documented ito, ano? Na-document ninyo ito dyan sa Batangas? Yes po. Actually po, ito ay kasama sa aming cultural property. Ito ay sinasama na namin sa mayabong na tradisyon po ng bayan ng Talisay. Ay, kagaling, ano ha? May ganun. Di ba, on their own? Nagkukusa yung mga, yung iba nagpupunta lang sa lamay kuminsan para makakain at makikain ng biskit at merienda at makainom ng kape. Diyan pala sa inyo, hindi talaga nagpapagulpi. Yes po. Noong simula po, ang gumugulpi, yung mga umiinom lamang ng alak. Ngayon po, kahit hindi umiinom ng alak or kahit mga babae, gumugulpi din po sila. Hindi na nila tinatanggap yung tagay, pero sila'y gumugulpi. Ibig sabihin, sila'y nagbibigay doon sa sinasabi ko po nga po sa inyo, nakalista ang mga ibinibigay nila. Oo. Ay, napakagandang tradisyon, ano ha? Ay, sige. Ma'am Len, maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Apo, may dagdag ko lang, sir, na dahil nga maganda ang kultura ng gulpihan, ito po nag-extend na kahit hindi sa patay, minsan po sa may sakit at sa ikinakasal ay meron na rin pong gulpihan dito sa amin. Ayun. So, dyan pala, hindi nakakahiyang pagsabihin na ako'y may sakit, ako'y namatayan, ano ha? Dahil magkukusa yung mga kababayan natin na tumulong. Yes po. Kagaling. Sige, Ma'am Len, ituloy nyo lang ho yung magandang kultura na yan at sana ngayon pamarisan din ng iba pang mga kababayan natin. Ano ho? Salamat po sa pagkakataon, Ma'am Len. Salamat po. Good morning po. Magandang umaga at magandang umaga po sa mga taga-Talisay, Batangas, ha? Mayor Nestor Natanawan, magandang umaga po sa inyo, ha? At saka kay anong pangalan nito? Yung may mga pogi dyan sa Balay Isabel. Engineer Mario Balason, magandang umaga din ho sa inyo. At syempre sa ating kaibigan si Mayor Seni Mendoza, nasanay din hong magpagulpi. Mayor Seni, maraming salamat, ha. Oo. Si Malu Cabral, madalas nagulpihin si Mayor Seni. Si Mayor Seni, ano ha? Ayan, ha. Sa mga kababayan natin dyan sa Talisay, maraming salamat sa ganitong kakaibang kultura na dapat ho talagang ipagmalaki. Maganda umaga, Pilipinas! O yung cultural practice na rin ba yung ginagawa ni Mayor Ahong dyan, Ahong Chan sa Lapu-Lapu City, Malo? Yung ang mga magpapatuling matanda na pagka may edad ka na daw nagpatuli, may premyo pa? 10,000? Pagka halimbawa 20 anyos ka na nagpatuli ka, meron kang premyong ngayon lang. Bakit? Ganun karami ang support sa kanila. Ray, dapat pala doon ka pumipila. May tuli na, may pera pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginawa ng buhay talaga. 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano po yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kuntsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid
Ditrixel. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Pero ang sabi nga po na madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580, lalo na yung mga senior citizen, ha? At available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at South Star Drug. Pero wag natin kalimutan, ha? Kahit ito nire-recommenda ng mga doktor, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, maganda umaga sa mga potso! Oras sa buong kapuluan, 36 na makalipas. Para ho sa mga kababayan nating magbabalik Pilipinas, kung magpapasalubong ho kayo, wag na imported na tsokolate, meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya dapat nating tangkilikin. PNP pinabulaanan ng robbery incident sa Chinese restaurant sa San Juan. Kakasuhan daw yung mga nagpapakalat ng fake news. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Maring pinabulaanan, Kuyang Angel, ng pambansang pulisya ang kumakalat na mensahe ng umano'y robbery incident sa isang Chinese restaurant sa Green Hills dito sa lungsod ng San Juan. Tinawag na fake news ni San Juan City Police Chief, Police Colonel Jodenis Marmol, ang naturang impormasyong kumakalat sa mga messaging app maging sa social media. Sinasabing peking balita, isang babaeng customer pa umano ng Lugang Cafe ang sinaksak makaraan tumaging ibigay ang kanyang gamit sa mga suspect. Sa katunayan ay mismong cafe ang naglabas ng statement para itanggi itong insidente. Makaraan itong puntahan ng San Juan PNP noong Mayo 23. Sa iwalay naman ng mensahe, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na hinahanting na ng Joint Anti-Fake News Action Committee o ng bagong buong Jacknack ang responsable sa pagpapakalap ng fake news. Babala ni Tuanyo, sa kumpas na rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kakasuhan ng sinamang mapatutunayang ugat ng fake news na nagdudulot umano ng public alarm. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, at para ho dyan sa mga nag-aabang sa grupo ni Sherwin Alparo, makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Lakasan ang inyong mga radyo at telebisyon dyan sa Barangay 649. Barangay 649, Baseco, Port Area, Maynila. Nandyan ang tropa ni na Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Mamimigay ng pera, hindi ayuda. Ayan. Mamimigay ng regalo, hindi pangakong para makakuha ng boto. Ha? Ayan, si Sherwin Alparo, ha? Antabayan na ninyo. Walang ibang gwapong iikot-ikot dyan yung mga oras na ito, kundi si Sherwin Alparo. Ha? Samantala, teka muna, mamalengke muna tayo. Ha? Nasa 3rd Avenue, Caloocan naman, si Edwin Duque. Aris 23, Edwin, kumusta ang bentahan ng mga pamilihan, mga bilihin dyan? Ha? Kumusta ka na? Edwin? May butag, Kuya Angel. Kuya Angel, may butag. At tumas na 20 yung bawat presyo ng baboy dito sa 3rd Avenue sa Grace Park, Caloocan. Itong presyo ng baboy ngayon sa dati 370, ngayon ay 390 hanggang 400 pesos yung bawat kilo. Ang liempo naman ay 450, yung pata 340. Natili naman yung presyo ng kambing, 500 yung kilo, habang yung ulat pa ay 400, habang 500 naman ang presyo ng baka. Sa presyo ng isda, may mga tumaas,
Ang tilapia ay nasa 170. Ang bangos, 240. Yung dalagang buging ko dyan ay nasa 300 at 360 yung talakitok. Yung maya-maya naman, ito yung medyo mas tumaas pa dahil nasa 600 at 450 naman sa lapo-lapo. Bumaba naman yung presyo ng galunggong mula sa dating 320. Ngayon ay mabibili ng 160 pesos yung bawat kilo. Yung shrimps ay 480. At yung pusit mula sa 250 hanggang 450 pesos bawat kilo. Sa kamatis ko, Angel, at bumaba na rin yung presyo. Mula sa dating 80 to 120, ngayon ay 60 pesos yung bawat kilo. Ang sibuyas 140, bawang 160. Luya nasa 200 mula sa dating 160. Yung carrots naman ay pumapalo ng 80 pesos hanggang 100. 60 yung sayote, 80 ang sitaw. Ang talong naman ay 100 at tumaas ito ng 20 pesos bawat kilo. Kalabasa 50 pesos, patatas ay 80, siling labuyo 80 pesos. Yung celery nasa 300 at ang repolyo 80 pesos. Yung pechay ay 80 pesos. Yung broccoli, mabibili ng 280 at 160 naman yung presyo ng bawat cauliflower. Sa presyo ng bigas, merong 42 ang kilo at ang pinakamatas dito ay 80 pesos bawat kilo. So yan po yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa 3rd Avenue, Grace Park, Caloocan, Aris 1 to 3. Edwin Duki nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kurente sa Isma, lipas ang alas 5 ng umaga, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Kuya Angel. Dito nga sa Block 6 sa Baseco sa Port Area, Manila. Ganun pa rin. 15 years ko nang ginawa yung isang storya tungkol sa tubig na maiinom. Hanggang ngayon, wala pa rin pala silang makukuha na ng tubig na mainom sa mga bahay-bahay nila. Nako, Sherwin. Give pa rin sila. Sherwin. Yes, Angel. Tawagan nyo Prime Water. Pwede. Kasi hanggang ngayon, hindi pa napapasok tong Block 6 ng mga concessionaire ng tubig. O, tignan mo, hanggang ngayon, nag-iinit pa rin sila. Tawagan nyo Prime Water. Simentado na. Nung huli ko nagpunta rito, ano pa to, lupa pa. Pero ito mga avid pa ng DZRH dito sa Baseco. Tatay, magandang umaga po, pangalan nyo? Si namin Abundo. Si Tatay Benjamin at si Nanay Josephine Abundo. Si Nanay Josephine at Tatay Benjamin. Palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. Opo, sir. Palagi? Araw-araw? Opo. Sino pa po rin announcer sa umaga? Opo, sir. Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, dahil dyan meron kayong 1,000 pesos. Ayan, at syempre meron din kayong DZRH Grocery. At syempre meron din kayong uniforme ng DZRH t-shirt. Ano masasabi nyo ngayon? Maraming salamat po kay Angelo Palmones. Salamat po. Salamat po ng DZRH po. Salamat. Okay, Angel. Bakit ang daming tanim dyan sa paligid nila? Ano yan? Artificial ba yan? Ano to? Anong halaman to? Talisay? Talisay. Talisay. Puno ng talisay. Oo. Tapos ito naman, anong katabi? Bisaya, libas. Masim-masim ang bunga niya, masim-masim. Pangsigang. Libas. Ito pala yung puno ng libas. Yan yung puno ng libas. Medyo delay lang yung konti yung ating camera. Mahina ang signal ng ating camera. Pero, ayan, tignan mo naman. Sherwin. Masaya sila. Sherwin. Oo, na nakarating tayo. Yes, Kuya Angel. At least meron silang signal. Pero tubig, gripo, wala. Oo, may signal ng radyo. May kuryente nga. May Meralco. Tapos walang tubig. Wala pa rin tubig. Wala pa rin po. Ayan. Mayroon po dyan, Igiban. Opo. Igiban. Ito yung inyong bahay.
Ayan yung kanilang bahay kay Angel. Kaya naman, pag umuulan, nilulubog. So, bumabaha po yan, sir. At least maraming tubig. Ikaw talaga. Opo. Natawa si nanay, naubos si tatay. Ano na? Stroke. Stroke po po. Stroke po. Kalahati. Opo. Ba't kayo pa pinagbuhat? Tatay, kuhanin mo nga sa kanyang grocery. Pinagbuhat mo si nanay. Na-stroke na pinagbuhat pa. Opo. Pero mukhang masigla kayo. Opo, may po. Kaya nakapas po kayo dito, sir. Tumaltuwa po kami, sir. Napapakita ko lang to. Opo, sir. Araw-araw po yan, di Sir Ed. Kaya mo po rin. Kuya Angel, napapakinggan lang din nila. Hindi nila inaakala na darating tayo dito sa kanilang lugar sa Black 6 sa Baseco. Ayan. Surprise siguro, sir. Surprise. Surprise si nanay. Huwag kayo masyado ma-surprise. Bawal sa inyong sobrang matuwa at saka sobrang malungkot, ha? Opo, kasi po, eye blood nga po ako, sir. Okay, huwag din kakain ng baboy. Opo. Opo. Gulay na nga lang kinakain, high blood pa. Nilaga nga, malunggay. Tama, pampahaba ng buhay. Tama, very good. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating mabisita. Ito nga sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo. At least pagka may prime water daw kayo, may linya kayo ng tubig. Wala nga lang din tubig. Pero pwede ka magbukas ng negosyo. Vulcanizing shop pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga St. Monique Malay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. Yan po ay 2-story townhouse na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede yung ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities din, ho. Tsaka ang kagandahan dyan, yung bang pangarap mo na magkaroon ng luxurious living but affordable housing, tinugunan ng St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Yung bang pagkagising mo, gusto mo magandang simoy ng hangin at magandang tanawin, punta ka lang sa balcony at yan po ang kanilang ipinagkakaloob. Ayun, ha? At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minutos na lamang bago mag-ACS ng umaga. Pilipinas! At teka pa pala, bukod na sa pinamimigay ni Sherwin na 1,000, 2,000 na ho ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Yung isang item na hinahanap natin dyan ay gamit na gamit kapag brown out. Ayan, ha? Yung pangalawa ay gamit na gamit din ng mga... Ay... Wag na, baka pag sinabi nating akyat bahay gang mahalata. Ayan, ha? Ang inyo pong masagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer batch. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, 2,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Naitala ang unang kaso ng monkeypox sa Zamboanga, Sibugay. Patay sa report ng Provincial Health Office, isang 30 gulang na bata mula sa bayan ng Tungawan ang nagpositibo sa Mpox. Nabigyan na ng medical attention ng bata at ngayon ay sumasailalim sa recovery sa Dr. George Hopper Medical Center sa bayan ng Ipil. Samantala, isinailalim na rin sa home quarantine ang pamilya ng bata habang nagsasagawa ng contact tracing sa mga taong close contact at iba pang nakasalamuhan ng pamilya. Ang Mpox sa isang viral na sakit na mabilis kumalat lalong-lalo na kung may physical contact. Kabilang sa mga sintomas ng trangkaso ang skin rashes,
pamamaga ng lymph nodes ng pasyenteng tinamaan ng naturang karamdaman. Kaya kung kayo may mga manifestations na, meron hong mga symptoms ng naturang sakit, wag na ho kayo magdalawang isip. Tuloy nyo na ho yung pagkonsulta. Punta ho kayo ng pinakamalapit na health center. Magpa-check up na ho kayo. Wag na hong magpatumpik-tumpik. Nang sa gayon ay mapigilan ho natin ang pagkalat ng Mpox. Tiniyak naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may mga ulo pang gugulong sa gitna ng isinasagawang evaluation sa performance sa mga opisyal at mga appointees ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Bersamin, inuna lang muna ng Pangulo ang pag-review sa mga head ng mga ahensya na may direktang kinalaman sa paghahatid ng basic services sa publiko. Habang ihuhuli naman ang mga tanggapan na walang direktang kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Noong Biyernes, sinanunsyo na ng Malacanang ang pananatili sa posisyon ng economic team ni Pangulong BBM habang nagpatupad naman ng balasahan sa iba pang mga tanggapan ng gobyerno kung saan may mga bagong itinalaga at may mga miyembro naman ng gabinete na tinanggal na at pinagpahinga. Ayan ha. Mr. President, mukhang marami-rami kang dapat talaga hong pagpahingahin na rin, ha? Lalong-lalo na yung mga walang silbi, yung hindi mo maramdaman, di ba? Meron pa namang ahensyang gano'n, ha? Kaya lang iba, ni-recycle din. Ginawa ng Pangulo ang ginawang ng Pangulo na balasahan ng gabinete ang pagpapakita ng kanyang accountability. Ito naman ang naging pahayag ni Atty. Froilan Calilong, isang political analyst. Kaugnay ng panawagan ng Pangulong BBM na courtesy resignation ng lahat ng kanyang mga cabinet members. Ayon kay Calilong, ang hakbang na ito ay isang pag-reset ng gobyerno para muling maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. So right now, he is trying to project the image of not just as a political leader, but like a CEO president who makes evaluations, who would want to expect deliverables, and who could make hard decisions. And isa nga ito sa kanyang mga maaaring hakbang to carve that kind of image. Umasa naman si Calilong, marami ang mapapalitan sa mga gabinete, ngunit tila niya reassignment lang naman ang nangyayari. So I was really expecting that heads will roll, especially yung mga non-performing o yung mga underperforming. Pero as what we have seen, parang ang nangyari lang is parang reassignment, karamihan, at ilan lang talaga yung na-replace, yung iba naman na-retain. Samantala, ayon naman kay Atty. Vic Rodriguez na dating Executive Secretary din, nagdulot lamang ito ng air of instability dahil alam naman ng Presidente kung sinong dapat na patalsikin sa pwesto. Tukoy mo naman pala kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why demand the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet? So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na Pangulo. Well, whatever it is, hintayin ho natin kung sino pa yung ibang maliligwak. Pero pakiusap naman natin yung mga panay biyahe na lang, pa-junket-junket, pasuroy-suroy, natutulog, at kinukonsente yung mga katiwalian sa kanyang ahensya. Tuluyan na ho ninyo, Mr. President. Maawa kayo sa bayan, ha? At doon naman sa mga hindi nakarapat-dapat, dapat nga, irrevocable resignation yung inyong mga pinail, eh. Diba? Hintayin nyo pa bang masipa ho kayo ng Pangulo? 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nagiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay George Bernard Shaw. Ang sabi niya, common sense is not a gift. It's a punishment because you have to deal with everyone who doesn't have it. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! ACS na umaga.